Sunod mga kababayan, speaking of Sara, speaking of Duterte, eto na. Mga DDS, ito po ay paalala ko sa inyo, huwag po kayong mag-iyakan ha. Magbe-base lang po tayo sa balita. Sa mga umaasa sa signature campaign na papauwi si Digong, nagsayang lang kayo ng tinta ng ballpen nyo. Nagsayang lang kayo ng oras. Sabi ko nga, yung pinirma ninyo, kung itinusok nyo yan isang puno ng kamuting kahoy, tutubo yan after 3 months, may maharbist ka pa. Pero yung pirma na yan, malabo pa sa tae ng pusit. Hindi mangyari yan. Bakit? Pakinggan ninyo ito. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Maging ang Office of the Solicitor General nanindigang wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya hindi raw ito tatayong abogado ng pamahalaan kaugnay ng habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Narinig ninyo? Maskin ang abogado ng Pilipinas, ayaw ayaw tumulong kay Digong. Wala na pang-asang umuwi ang tatay nyo. Uuwi man niya garapon. Ulitin ko Bilyonaryo News Channel. Kaya pinag-initan ni Sara yan eh. Bakit daw ang pangit ng mukha niya sa balita? Maganda naman daw siya. Ulitin ko Maging ang Office of the Solicitor General nanindigang wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya hindi raw ito tatayong abogado ng pamahalaan kaugnay ng habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Wala na. Humihiling ng recusal o tumanggi si Solicitor General Menardo Guevara na irepresenta sina Interior Secretary John Vic Remulla, Executive Secretary Lucas Bersamin, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Nicolas Torre III, Immigration Commissioner Norman Tansinco, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, at iba pang opisyal sa petisyong inihain ng magkakapatid na Duterte. Ayon sa isang manifestation and motion na inihain ng OSG ngayong araw, hindi raw nararapat na irepresenta ng kanilang tanggapan ang mga respondent kahit na top government officials ang mga ito. Ang dahilan, matibay ang paninindigan ng OSG na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Bago italaga ni Pangulong Marcos Guevara bilang Solicitor General o pangunahing abogado ng gobyerno, naglingkod siya bilang Justice Secretary noong Duterte administration. Si Guevara ay dati ding law partner ni former Executive Secretary Salvador Medialdea, ang matalik na kaibigan ni Duterte na kanya namang abogado ngayon sa kinakaharap na kaso sa ICC. Sa mga ganitong sitwasyon, maaari raw mag-deputize ang OSG ng legal officers mula sa government, departments, bureaus, agencies at offices na maaaring magrepresenta sa mga kawani ng gobyerno. Noong nakaraang March 12 kasi, naghain ng petition for habeas corpus ang magkakapatid na sina Kitty, Baste at Paulo Duterte sa Korte Suprema. Layo ng petisyong ito na pabalikin sa Pilipinas ang kanilang ama na si former President Duterte. Giit nila, illegal ang naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil wala na raw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Kaya bakit daw ICC ang huhukom kay Duterte kung mayroon naman tayong functioning judicial system? Ang kanilang posisyon mulat sa pool, sa lahat ng payag nila sa publiko, pati yung mga pleadings na sinabi sa ICC, pinaninindigan nilang walang jurisdiction. Ngayon, ang demanda doon sa mga magiging kliyente nila, lumabag sila doon sa posisyon nila. Paano mo naman ipagtatanggol yun? Paliwanag naman ni former SC Associate Justice Antonio Carpio, hindi ito ang kaso sa isang Supreme Court decision noong 2021. Ayon kasi sa Pangilinan versus Cayetano SC Anbanc, pananagutan pa rin ni Duterte ang mga naganap na krimen sa bansa noong sakop ito ng Rome Statute mula November 2011 hanggang March 2019. Hindi rin daw ibig sabihin nito na hindi gumagana ang ating mga hukuman, kundi dahil bigo at unwilling ang ating sariling pamahalaan na imbestigahan at i-prosecute si Duterte para sa umano'y libo-libong extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. Paano i-prosecute si Duterte kung ang mismong nasa korte ay puro niya appointee? Sabi nga ni Percy Lapid, numbers game. Diba?
Samantala, naghain na rin ng isang motion for reconsideration at isang supplemental petition ang kampo ni Duterte, kasama si Senator Bato de la Rosa, kaugnay ng denied na immediate issuance ng TRO sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kasama sa mga idinagdag na hiling ng kanilang kampo, huwag payagang arestuhin, i-detain o i-transfer si de la Rosa without compliance at nang hindi dumadaan sa due process ng ating sariling batas. Nais din ito na ihinto ang lahat ng ongoing cooperation ng ating pamahalaan sa ICC. Una na rin sinabi ng ICC sa isang pahayag na bagamat at least 19 alleged drug users at 24 alleged criminals lamang ang binanggit sa warrant, representasyon at sample lamang daw ito sa isinagawa nilang analysis. Bilang pinuno ng Davao Death Squad at ng madugong War on Drugs campaign na isinulong sa buong bansa mula nang maupo siya bilang Pangulo, mayroon daw reasonable grounds ang ICC para masabing widespread at systematic ang mga krimen na nagdulot ng libu-libong extrajudicial killings. Ngayon mga kababayan, 'di ba ang sabi nila, hindi daw basta-bastang isuko si Bato kasi bakit? Meron daw sa batas sa Pilipinas na wala daw basta-bastang makakuha sa isang taong akusado kung halimbawa may kasalanan ito sa Amerika, sa Europa, or kahit saang bansa. Kailangan dumaan muna sa ating konstitusyon at dumaan muna sa ating hukuman or sa korte. Mga kababayan, ito po. Pinaliwanag po yan ng isang abogado. Kung si Bato ba ay hindi ba masusuko or pwedeng isurrender? Pakinggan ninyo. Ayon dito, pwede mag-surrender ang Pilipinas. Extradition ba ang tawag kung sakaling hulihin si Bato de la Rosa pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC? Simple lamang, hindi. Ang 2025 Rules on Extradition ay ginawa para sa mga bansa na may extradition treaty sa Pilipinas. Pero teka, ang ICC ay hindi bansa. Isa itong international tribunal, hindi foreign state. So by definition, Kita ninyo? Narinig ninyo? Si Bato, mamaya ipagpatuloy natin. Si Bato, mga kababayan, ay pumayag man siya o sa hindi. Kapag inaresto siya at hinuli, wala ng batas na dadaanan sa Pilipinas. Wala ng hukuman, wala ng korte. Bakit? Kasi ang kasunduan ng Pilipinas at ibang bansa, kapag halimbawa ako, may kasalanan akong ginawa sa Amerika, kailangan dumaan muna ako sa korte, ikulong muna ako, at depende na yan kung payagan ako ng korte ng Pilipinas na i-transfer ako sa Amerika. Kung hindi papayag ang Pilipinas, walang mangyayaring extradition sa Amerika. Ang problema mga kababayan, ang ICC ba ay bansa? Hindi po bansa. Siya po ay International Tribunal or International Court. So, ibig sabihin, hindi po siya bansa. Siya po ay hukuman. International na hukuman. So, ngayon mga kababayan, dadaan pa ba si Bato sa Korte ng Pilipinas? Hindi na po. Bakit? Nandun na siya. Direct na siya sa International Court na kung saan ganun po ang nangyari kay Digong. Diba? Ma'am Princess Paris Silupo. So, ganyan po ang nangyari kay Digong. Bakit daw hindi dinaan sa Korte ng Pilipinas? Bakit idadaan mo pa sa Korte? International Court na ngayon. Diba? Kumbaga, bakit ka bibili ng gawang Pilipinas kung puputok lang din naman after 3 days? O halimbawa, bakit ka bibili ng electric pan na made in the Philippines kung puputok lang din naman after 3 days? So, bumili ka na lang ng electric pan na made in America. Bakit? At least imported, original ang pyesa. Diba? Ganun ang nangyari kay Digong. Kaya nga, dapat sa inyo mga DDS, proud kayo na nakulong si Digong at makukulong pa lang si Bato at si Bongo at iilan pa. Kasi bakit? Imported po ang pagkakulong nila. Imported po ang kaso nila. Dapat ipagsigawan ninyo, proud to be. Imported ang kulungan nila. Dapat ipagsigawan nyo yan mga DDS. Na branded ang warrant, branded ang kulungan, imported ang pagkukulungan. Dapat pagsigawan nyo yan. Proud kayo na bakit? Kami lang po ang mga bobong DDS na imported ang kulungan ng idol namin. Dapat ganun. Ganun dapat. Ipagyabang ninyo. Saan ka? Yung tatay namin nakakulong sa International Court. Diba? Ikaw, yung tatay mo, nakulong ba dyan? Yung senador namin,
makukulong sa Netherlands. O ikaw, yung senador nyo, makukulong ba sa Netherlands? Dapat ipagyabang ninyo yan. Bakit? Biruin mo ha, imported yung kulungan, branded yung warrant, naka-aeroplano ka pa. Diba? Ganon. O, tapos, tignan ninyo, yung mga security guard ninyo, mga ducks, afam. Diba? Dapat nga si Harry Roque isama nyo dun para may rason na manghina ang mga security guard. Diba? Oo. Para may rason na hihina ang pangangatawan ng mga security guard at makatakas si Bato, si Digong, si Bongo at iba pa. Bakit? Kasi kahinaan ni Roque yung mga security guard na apam. Kasi sabi nga ni John Vic Remulla, alam nyo si Roque noon, nung binanatan niya si Aimee, pinaaral ng tita niya yan sa ibang bansa. Kasi natakot ang tita niya, baka balikan ni Aimee. Kasi binira niya yan si Aimee noon. Alam niyo si Harry Roque, nung pagpunta niya sa dormitoryo ng mga lalaki, nakahubad lahat. Ang sabi ni Harry Roque habang bitbit daw ang maleta, "My God, I'm home." Sabi ni John Vic Remulla yan, "My God, I'm home." Di ba? Kasi nakahubad lahat ng lalaki, sino pang uuwi? Di ba? Kung ako kay Harry Roque, Diyos ka, mag-edad ka na lang ng 30 doon, Yung mga lalaki, hindi ba uubos? Hanggat hindi ka matatapos mag-aral doon, yung mga ducks na Amerikano, hindi mauubos sa dormitoryo. Di ba? Mga foot-long sizes. Merong tag 12 inch, di ba? May tag 17 inch. Tibang-tiba, hanggang ngala-ngala. Di ba? Diyos mio, Marimar. Pagpatuloy natin, patungkol kay Bato. Dito, pwede mag-surrender ang Pilipinas sa isang international tribunal tulad ng ICC kahit walang extradition treaty. Surrender ang tao dito, hindi extradition. Sabi mismo ng ICC at ng ating Korte Suprema sa Cayetano versus Pangilinan, may visa pa rin ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng ginawa bago ang March 2019, kabilang ang war on drugs. Besides, the Philippines is duty-bound to respect international law as a responsible member of the community of nations. Kung tatanggi ang gobyerno, hindi lang ito sisirayan ang kredibilidad natin in calling for respect of international law in the case of the West Philippine Sea. Patitibayin pa rito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng ICC. We are truly unwilling and unable to even try those accused of committing crimes against humanity. Agyaman lang. Attorney Dito rin po, and this is Bite Size Batas. Diba? Iyon po yon mga kababayan. Ganito kasi, kung hindi natin respetuhin ang batas ng International Criminal Court, kapag tayo ay hihingi ng tulong sa international law patungkol sa pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea, wala nang maniniwala sa atin. Bakit? Hindi nga natin sinunod ang batas ng international law, tapos hihingi tayo ng tulong para mabawi natin ang West Philippine Sea sa China. Hindi tayo tutulungan. Bakit? At hindi tayo papaniwalaan. Bakit? Binastos natin ang international law. Diba? Ganun lang yun, mga kababayan. Sino pang tutulong sa atin? Kung hindi na nga tayo naniniwala sa international law, tapos ngayon kapag tayo hihingi ng tulong, tutulungan pa tayo? Hindi na sila magtiwala. Bakit? Wala nating tiwala sa international law Ngayon, sasabihin nila, anong jurisdiction ng ICC at Interpol sa Pilipinas? Wala na nga tayo sa miyembro ng ICC. Ganito po mga kababayan. Wala na tayo sa miyembro ng ICC, pero may warrant ang ICC at ipinasa sa Interpol. So ang huhuli po kay Bato at kay Bongo at kung sino pa, at sa siyam na redacted, na pangalan kabilang si Bongo at si Bato, ay ang Interpol. Ngayon mga kababayan, paano kung merong bit-bit na warrant ang Interpol at pupunta kay PBBM? Kapag hindi ba ito tinanggap ni PBBM, anong gagawin ng Interpol? Ganito po ang gagawin nila. Halimbawa, katulad kay Saldico, katulad kay Harry Roque, at kung sino pa ang tumakbo, si Bunuan, nasa Amerika, hindi pa rin umuwi. Si Harry Roque, hindi pa rin nakauwi. Si Saldico, hindi pa rin nakakauwi. Ngayon sa panahon na yung mga pugante na yan, kung sakali, pugante na yung dalawa, si Bunuan, hindi pa. Ngayon kung sakali, na napasok sa Interpol yan or sa red notice ng Interpol, hindi po nila tayo tutulungang arestuhin yang mga yan. Bakit? Kasi nga, nung sila ang humingi ng tulong na para arestuhin si Bato,
hindi natin tinutulungan. Ganun lang yun mga kababayan. Sa panahon na sila nangangailangan, kailangan response tayo. Kasi pag darating ang panahon na tayo ang mga ngailangan, hindi na nila tayo tutulungan. Kasi bakit? Ikaw, tanungin kita, bigay ka ng bigay ng bigas, tapos nung ikaw na ang manghingi, hindi ka binigyan, do you think sa sunod magbigay ka pa? Diba? Mga kababayan, sakit ng Pilipino yan. Diba bigay ka ng bigay? Pero pag ikaw na ang nangangailangan, hindi ka bigyan, do you think magbibigay ka pa ulit? Siyempre, anong sasabihin mo? Putang ina ka, nung ako nagbigay sa'yo, bigay ako ng bigay. Tapos, nung ako na manghingi sa'yo ng tulong, wala kang maiabot. Putang ina ka. Diba? O, ito pa, si January 7, puro daw ako fake news. Ang ina mo. Yeah? Ang mga fake news dito ay kayo, mga DDS. Kasi mga bobo kayo. Yeah? Saan kayo nakakita ng fake news? Tapos may mga nagsasalita dito at mga fruit. Ang ina nyo. Yeah? Hindi ako katulad sa mga vlogger yung DDS dyan na kunwari ganito, kunwari ganyan. Wala namang proof. Diba? Ba? Mga kababayan? Oh. So yun po ang katunayan. 'Di ba? Mga kababayan, yung mga sumisigaw-sigaw na 2028, bababa na rin si Marcos. Ano naman ngayon kung bababa si Marcos? Meron naman papalit. Tapos sinabi nila, humanda ka, maging presidente si Sara sa 2028. Wow, nangarap. Hindi nga kayo umaabot 1,000 sa rally. Kung hindi kayo sasali sa ANC. Tapos ngayon sasabihin nyo, mananalo. Mga DDS, huwag nyong pagkalandakan na may mga OFW na pumupunta sa dahig na sinabi nyo napakarami. Napakarami daw OFW pumunta sa dahig. Natural po yun, napupunta sila doon kasi magkikita-kita at Diyos ko, sa pagod mo ba naman sa trabaho, at least mag-day off ka man lang. Diba? Kahit hindi ka nga DDS, punta ka na lang doon. Bakit? Para makapag-day off ka. Do you think yung mga pumupunta doon sa dahig, puro DDS yun? Diyan kayo nagkakamali. Yung iba nga doon umattend ng party sa DDS, kakamping. Kasi, pampaliban oras nila. Diba? Huwag kayong umasa na lahat yun ay DDS. Yung mga pumupunta, meron nga nag-message sa akin, Ken, ako pala to, umattend ako sa DDS party, pero hindi po ako DDS, nakisaya lang. Kasi siyempre kapwa Pinoy ko yan. Diba? Ay naku, may nag-message sa akin sa WhatsApp kanina lang. Ay naku. Kaya sa totoo lang mga kababayan, okay, umasang manalo si Sara sa 2028. Isabi nga ni Aimee, 2027, kulong na yan. Diba? Diyos ko, pati nga si Aimee ngayon, nagkabulilyasuhan na. Pati nga si Aimee ngayon, yung anak na dawit na sa Cabral Files. Kita nyo? Tapos sabi pa ni Fables, yung bagman daw niya na si Rufi, pinatakbo na sa Vienna, Austria. Diba?